The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. And this he turned around and looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Noong mga nakaraang araw, narinig natin o nakita natin kung gaano ka-frustrated si Jesus, kung gaano siya ka-disappointed sa kanyang mga disipulos. Bakit? Dahil itunuro na niya, ipinakita na niya, ipinaranas na niya ang kanyang kadakilaan, pero hindi pa rin nila naunawaan, hindi pa rin nila naiintindihan. Pero ngayon sa ating ebanghelyo, sa unang parte ng ating ebanghelyo, mayroong improvement kahit papaano. Nung tinanong ni Jesus kung sino siya sa paningin ng mga tao, sinabi nila, "Ikaw daw, si John the Baptist, o isa sa mga propeta." Pero tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulos, "Para sa inyo, sino ako?" Sinagot ni Pedro, "Ikaw ay ang Kristo, ang Mesiyas." Pero sa ikalawang parte, sinabi ni Jesus, dapat siyang magpakasakit, dapat siyang mamatay, at muli siyang mabubuhay. Dahil sa konseptong yun, waring taliwas sa pag-iisip ni Pedro. Dahil sinabi niya na si Jesus, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Pero sinabi ni Jesus na siya'y masasaktan, na siya'y mamamatay. At hindi yun matanggap agad ni Pedro. Kaya anong ginawa ni Pedro? Pinagalitan niya si Jesus. Dinala niya sa isang tabi at pinagalitan. Siguro sinabi doon ni Pedro, hindi ka pwedeng mamatay. Dahil ililigtas mo pa ang bayan ng Israel. Sumisikat ka na. Nagiging tanyag ka na. Sa mga ginagawa mong milagro, tiyak ang mga tao ay susunod sa iyo. Magkakaroon ka ng maraming impluwensya. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. At dahil dyan, kayang-kaya mo nang iligtas ang bayan ng Israel sa mga mananakop. Pero anong sabi ni Jesus? Get behind me, Satan. Bakit? Dahil kung mapapansin natin na si Jesus ay tinukso din ni Satanas. Mababasa natin yon sa aklat ng Ebanghelyo ni Mateo. Sinabi ni Satanas kay Jesus, itong bato gawin mo mga tinapay, ihuhulog kita sa mataas na bundok. Tawagin mong mga anghel para sagipin ka. Pagkatapos ipinakita ni Satanas kay Jesus ang malalawak na kaharian. Sinabi, ang lahat ng yan ay mapapasayo
Just worship me. In the same manner, Peter also tempted Jesus. He tempted Jesus. Huwag mong gawin yan. Huwag mong hahayaan yan. Hindi natin hahayaan na mangyari yun. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Dahil sasagipin mo pa ang bayan ng Israel. Pero alam niyo po, tao si Jesus. Bagamat siya ay tunay na Diyos, siya rin ay tao. Kaya nga, He is also subject to temptation. Bakit? Sa pagiging tao niya, ayaw niya rin na masaktan sa totoo lang. Natatakot din siya sa anumang mangyari sa kanya. Kaya nga mapapansin natin, sa Ebanghelyo ni Lucas, nung si Jesus ay nagdasal sa Gethsemane, na malapit na siyang mapako sa krus, anong sinabi niya? Father, if you will, take away this cup of suffering from me. Take away this cup of suffering from me. Natatakot siya. Dahil alam niyang masasaktan siya. Alam niyang mamamatay siya. Natakot siya. Pero anong sinabi niya pagkatapos nun? But not my will be done, your will. Kaya nga, sa pagiging tao niya, yung mga pagnanais niya na hindi masaktan, doon siya tinutukso. And in the same manner, tayo rin, being tempted is very human. Lahat tayo natutukso. At alam niyong tukso ay laging nasa harap natin at ipinapakita sa atin kung ano ang ating pagnanasa, kung ano ang ating mga alalahanin sa buhay, kung anong laman ng ating damdamin, at anong kagustuhan natin sa buhay. Kaya si Satanas, pinuntirya ang pagiging tao ni Jesus. Itong makikita mo, itong mararanasan mo. Kaya nga, hindi sumuko si Jesus. Because, kapag tayo ay nag-give in sa temptasyon, anong mangyayari? Mapapalayo tayo sa Diyos. Mapapalayo tayo sa ating misyon sa buhay. Mas magiging mahina tayo, and it will lead us to sin again and again. Kung titingnan natin ang nangyari kay Adan at Eva, di ba sila'y tinukso ng ahas? Kainin niyo ito. At pagkatapos nun, nung kinain nila ang forbidden fruit, anong nangyari? Di ba nagtago sila? Nahiya sila? Sila mismo ang nagtago sa harap ng Diyos. Sila mismo ang naglayo sa kanilang sarili sa Diyos. When you give in to temptation, mapapalayo ka sa Diyos. Tingnan natin ang nangyari kay Samson at Delilah. Si Delilah 3 beses na tinukso si Samson para lamang malaman kung saan nanggagaling ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang lakas. Pero nagmatigas si Samson. Hindi agad niya sinabi, nung 3 beses siyang tinukso ng alindog, ng kagandahan ni Delilah. Pinigilan niya. Pero dahil sa pagpupumilit ni Delilah sa kanyang harapan, sa kanyang alindog at kagandahan, sinabi din ni Samson na ang kanyang buhok, kapag pinutol, nagiging mahina siya. At diba pinutol ni Delilah ang kanyang buhok, pagkatapos nun, nang hina si Samson at siya ay nadakip.
when you give in to temptation, manghihina ka. You become weak. And when you give in to temptation, it will lead you to sin again and again. Halimbawa, nung si David ay nakita niyang naliligo si Bathsheba, gusto niyang kunin si Bathsheba na kanyang maging asawa. Tapos anong ginawa niya? Ipinadala niya si Uriah sa digmaang natiyak siya'y mamamatay. Parang pinatay niya na rin si Uriah na asawa ni Bathsheba para maging kanya si Bathsheba. Dahil sa tukso, nakagawa lang siya ng kasalanan. Iba-iba, ulit-ulit. At yun po ang ginagawa ng tukso. When you give in, kapag sumuko ka sa tukso, mapapalayo ka sa Diyos. You become weak. And it will lead you further to sin. Bakit? Masarap eh. Masaya eh. Pinapakita sa iyo ang kagandahan, ang kaligayahan na matatamo mo habang nandito ka sa lupa. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, your concern is not about the will of God, but of human being. Kahit anong tinuturo sa atin, kung ang tukso ay laging nasa ating harapan, anong gagawin mo? Tanggalin mo. Sabi ni Jesus, get behind me, Satan. Bakit? Para makita ni Jesus kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa Kanya. Sa atin din. Kailangan nating tanggalin ang temptasyon sa ating harapan. Put it behind our back so that we can see and follow Jesus. Sabi ni Jesus, pick up your cross and follow me. And we too, we have to suffer. But with Him, we will rise again. Pero paano yun? Di ba may sabi ni Jesus sa mga disipulos, sa Mateo, sa aklat, sa Ebanghelyo ni Mateo, the spirit is willing, but the flesh is weak. Paano yun? Gustuhin mo man, pero mahina ang iyong katawan. Pero alam niyo po, bago sinabi ni Jesus yun, merong dalawa siyang sinabi. Dalawang salita. Sabi ni Jesus, beware, magbantay ka at manalangin nang sa gayon, hindi ka madaig ng tukso. Magbantay ka, manalangin. For us to put Satan or temptation at our backs, para makita natin si Jesus, we have to pray and be aware of our own weaknesses in life, ang ating pagiging tao. Nang sa gayon, makita mo at masundan mo ang kagustuhan ng Diyos. Makita natin si Jesus at hindi yung temptasyon. Be aware. Siguro hayaan natin na pasukin ng Diyos ang ating isipan. We'll let Him search our minds para makita natin o ipakita sa atin kung saan tayo dapat papunta. Kahit panalangin siguro na paanyaya para sa inyo ay yung panalangin sa Psalm 139 verses 23 to 24, sabi, O Diyos, ako'y siyasatin
Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung anuman ang aking nais. Kung ako may hindi tapat at ito'y iyong nabatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo ako't ihatid. Kung ako man ay hindi tapat at ito ay iyong nabatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo ako at ihatid. Sa ating panalangin, and when we let God search our minds and probe our hearts, makikita naman natin na all the while, sinamahan tayo ng Diyos. Tanggalin natin yung tukso. Kahit mahina ang ating katawan, sa ating panalangin at sa Kanyang patnubay, ihahatid tayo kung saan tayo papunta.